Mga hawak na video ni Vice President Sara Duterte ilalabas na ba? So yan no, maraming nung mga may ipapanood po ako sa inyo na isang video ni Vice President Sara Duterte na sinabi niya na hawak-hawak niya ang video ni Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez. Ito nga po daw yung mga video na iniingat-ingatan at talagang ayaw malaman ng taong bayan. Ito yung iniingatan na wag mailabas ni Vice President Sara Duterte, kaya tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa mga Duterte. At ito no, Attorney Sal Panelo may banat kay Marcos Jr. Tinuruan kung sino yung mga dapat niyang tanggalin. Ang dami natin mga pag-uusapan ngayon mga kabanateros, at eto may mga picture tayo na bibigyan ng reaction. Oo, alam nyo tong mga picture na to, medyo familiar kayo dito sa mga picture na to kasi mga mukha nila nandito. At dito may kita nyo yung diferensya kung sino ang mga kawatan talaga. Unahin natin muna dito. Siyempre doon sa bagong-bago na sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na kung sino mga daw ang dapat. Sabi ni Attorney Rodriguez, kahit magpalit-palit ka pa ng mga sekretaryo mo ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema ay ikaw mismo. Basag na naman ang panga. Hindi totoo naman talaga, alam nyo, minsan talaga na hindi minsan no, ang weird lang nito ni tawag dito ni Marcos Jr. Alam mo yun, siya kasi isipin nyo maigi, siya yung may problema pero bakit siya yung dapat hindi sa bagay Jay, presidente yan. Oo nga naman, yung presidente nga naman yan. Tsaka si Marcos Jr. hindi niya nakikita na nagkamali siya. Lahat ng ginawa niya sa Pilipinas, lahat ng nangyari para sa kanya, tama yun. Sabi ni Ma'am Cathy Binag sabi ni Ma'am Cathy Binag, ang mga tao daw na nagte-take ng mga ecstasy. Yung mga humihigop ng pulburon, yung mga yan daw ay talagang feeling nila gwapong-gwapo sila. Feeling nila, alam niyo yung feeling nila parang ang bango-bango nila. Feeling nila sikat sila. Hindi pong wala silang ibang iniisip na talagang lahat ay feeling nila pabor sa kanila. So yan ang kwento ni Ma'am Cathy Binag at alam nyo naman yan, napanood nyo. So kaya wag na natin asahan siguro talaga na itong si Marcos Jr. Malaman niya yung mga pagkakamali niya na ginagawa sa bansang Pilipinas. Ito, maging real talk ko tayo, seryoso. Alam nyo, minsan may mga nababasa akong chat na, sus, mga banateros, ganyan naman kayo kasi mga maka-Duterte kayo, kaya binabatikos nyo si Marcos. Paano hindi namin babatikusin? Wala namang ginagawa na kasing tama. Kung may nagagawa naman kasing tama, bakit hindi? Bakit yung 20 pesos per kilo ng bigas, tama ba na ilagay mo ang pagmumukha mo doon? Pera ng taong bayan yun hindi mo naman pera yun, di ba? So sa tingin nyo, tama ba yun? Ano para saan yun? Anak ng teteng, yung plastic, ang laman na bigas, 3 kilo. Tapos yung plastic, mas mahal pa doon sa bigas. Syempre, biruin mo, ilagay ba naman yung mukha mo doon? May mga may mga salita pa. So, mahal din yung paggawa doon. Kaya nga sinasabi nga namin dito sa Banateros, kahit naman, 'di ba? Tingnan niyo si Amy. 'Di ba? Kapag may mga kapag may mga nagagawa naman ng mga ang administrasyon, naman kami, pumapalakpak naman kami. Kaso walang nagagawang matama Anong gagawin namin? Katulad niyan, si Vice President Sara Duterte, sinita namin nung inendorso niya si Amy Marcos. So, hindi kami yung tinatawag na porket parang sinasabi mong fanatics.
Parang yung mga Amy Natics dyan. Na ilang beses nang nabudol, nung inendorso na naman ni BP Sara, yan, nagsilabasan na naman sila. Oh, yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi kami ganun. Hindi ganun ng Banateros Brothers. Kapag may nakikita kaming mali sa mga Duterte, di ba, di sitahin din namin. Oh, kay Marcos anong ba nakita yung tama kay Marcos? Wala man nakita doon. O katulad na lang nito. Yan, ano bang tama diyan? O tingnan niyo na. Tingnan niyo yung pinagkaiba dito sa mga budget na to. Marcos Jr. Bilicity. Bilicity. O budget. Ang hirap basahin pag purong green. Secretly, deliberated budget. Biruin mo to 15.8 billion. Kay Chis Escudero, 12.8 billion to 13.9 billion. Tapos pagdating kay House of Representative kay Speaker, future Prime Minister of the Philippines, 1948 yan kay Martin Romualdez 16.3 billion. Ito pinakamalala, yung bago, 33.6 billion. O ngayon, ito yung ini-impeach. Ang ini-impeach ito 733 million. Kung ikukumpara nyo kay Marcos, kay Escudero, tsaka kay Tambaluslos, halos wala ho sa kalingkingan yung budget ng Office of the Vice President, di ba? 733 million. Sobrang sobrang baba. Pero siya pa yung ini-impeach. Ganyang kalala ngayon ng administrasyon. Kaya hindi nyo masisisi yung yung mga supporters ng mga Duterte kung bakit ganyan na lang nila mahalin ang mga Duterte. Kasi una-una, kita kasi nila at obvious naman na hindi naman talaga dapat pang i-impeach si Vice President Sara Duterte. At mas impeachable nga itong mga hinayupak na to. Itong mga to, no? Ang laki ng agwat tingnan niyo yung diferensya. Una-una doon, eto na lang doon na nga lang sa 500 billion na di umano ay budget ni Martin Romualdez. Biruin nyo yun, 500 billion. Alam nyo, magkaroon lang ako, siguro, hindi naman, hindi ko hahangarin ng isang billion. May pangbili lang ako ng bahay, kutsi, tsaka yung may start ng panghanap buhay, masaya na ako dun. Pero puta na, grabe yung pera sa gobyerno, no? Pero ang dami naghihirap. Trillion lagi yung mga pinag-uusapan, billion, pero hindi naman natin nararamdaman. Alam nyo, minsan itong mga politiko, pinapaigot-ikot lang tayo na itong mga hayop natin. Ba't di pa kayo magkamatay? Ay, sorry. Ang hard no? Ang hard mo naman, Jay. Hindi kasi nakakabuisit Anak ng teteng, bayad tayo ng bayad ng buwis. Tapos sila, payaman ng payaman. Diba? Yan ang mahirap sa ngayon sa Pilipinas. Tayo yung nagbabayad. Na tayo dapat yung pinagsisilbihan ng mga hinayupak na to. Pero kay Vice President nitong mga hinayupak na to. Pero ang pinakamasaklap na pangyayari hindi natin nararamdaman yung yung mga taong sinasahuran natin para pagserbisyuhan tayo. Dapat tayo yung boss nila. Nangyayari parang sila yung boss Diba? Ganun ka lupit ng mga pangyayari ngayon. So yun, dito na tayo mapunta sa ating mga re-reactionan. Mamaya na yung video na sinasabi ko na maaari nang ilabas ni Vice President Sara Duterte yung mga video na hawak niya at ebidensya kay Martin Romualdez at kay Lisa Araneta Marcos. Dito muna tayo kay Attorney Sal Panelo at dito sabi niya, sino ba ang dapat tanggalin? Attorney Sal Panelo naglabas. Naglabas ba? Wait lang Attorney Sal Panelo, balasahin mo
sa gabinete ni Marcos Jr. Oh, grabe yung mga title no? Sige, panoorin natin to. Ang pagdating naman dun sa sino ba ang dapat tatanggalin, dapat titingnan po niya yung unang-una, yung issue ng pagbagsak ng kanyang rating, yung pagtitiwala at kanyang popularidad. Yung the fact na pinaparesign niya yung mga membro ng kabinete, ibig sabihin nun, naniniwala siya na ilan o marami sa kanila ang hindi gumagawa ng kanilang tungkulin at hindi natutugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Kaya pinare-resign niya lahat at tatanggalin niya yung para sa kanya ang nararapat na palitan. Yan ang aking sinabi. Now, pagdating naman dun sa sino ba ang dapat tatanggalin, dapat titingnan po niya yung unang-una, yung issue ng pagbagsak ng kanyang rating, yung pagtitiwala at kanyang popularidad. Alam natin, yung mga naunang issue ay yung kaugnay sa mataas na presyo ng bilihin, ang kakulangan ng bigas, yung kakulangan ng kung matatanda mo na sibuyas, kamatis, bawang, lahat ng mga kailangan sa pagluluto sa bahay. Andun din yung mga bata ni Marcos, oh. Oh, yun, magkakatabi sila, oh. At kaya ganun, yung mga demonyo isa mukha. Ay, sorry, nadudulas na naman ako dito. ng mababa ang pasahod, ang kawalan ng lupa, ng walang lupa, trabaho ng walang trabaho. Yun ang mga unang dahilan kung bakit bumagsak ang rating niya. At nung dinagdag pa yung kanyang programa ng pagtugis, pang-aapi, pambubuli, VP Sara, at ito'y kumantong doon sa illegal na pag-aresto, pagdetini at pag-suko ng katawan ni ating Pangulong Duterte sa doon talagang tuloy-tuloy na ang pagbagsak. Ngayon nga ang mahirap ang mahirap nga dito, no, pinapalabas ng administrasyong Marcos na kaya daw bumababa ang tiwala ng taong bayan sa kanya dahil sa mga palpak na mga tauhan niya sa gabinete. Yun yung pinapalabas nila ngayon. Ang masasabi ko lang naman, wag kami, iba na lang. Pinagloloko mo na naman kami. Kaya nga, eto, sinabi na rin ni Atty. Sal Panelo na unang-una sa bakit kinakaayawan ng mga Pilipino ang administrasyong Marcos. Una, walang binibigay na patrabaho sa mga Pilipino. Walang binibigay na mga pwedeng gawing hanap buhay ng mga Pilipino. Pagtaas ng bilihin, bigas, asukal, lahat ng bilihin sa palengke nagtataasan, hindi man lang wala ka man lang nabalitaan na may bumaba. Gasolina, ganun din. Sobrang taas. Ako, nagmumotor ako kapag naka big bike pa naman ako. Minsan yung full tank ko maabot ng nasa 900 pesos. Premium 95 pa yun. Diba? So ramdam mo talaga yung pagtaas ng gasolina. O ngayon, yung ang daming kailangan gawin. Ayun na nga, no, kaya nga isa din sa binaba ng tiwala or trust rating ni Pangulong Marcos kasi nga ang ginagawa ng administrasyon sa loob ng 3 taon yung paniniralan laban sa mga Duterte. 'Di ba? So, tas yung sinasabi nila West Philippine Sea. So wala naman nangyayari. O sabihin na natin mapa sa atin nga yung West Philippine Sea. Ang tanong diyan, may nabago ba sa bansa natin? Yung mga mangingisda nga doon, di na makapangisda.
Dahil dyan sa puro parinig ni Marcos Jr. na about dyan sa West Philippine Sea na yan. Ang masaklap pa dyan, ang daming mga budget na pinag-uusapan sa bansa natin, halos trilyones. Tapos wala naman tayo napapala. Hindi mga establishment man lang na mabuo or mga proyekto na manggagaling or sabihin na natin na Administrasyong Marcos ang nagsimula nun. Hanggang ngayon wala naman tayo nakikita. Nga bills pa rin. Diba? Diba? Kaya nga, hindi niya masisisi yung mga Pilipino kung ganyan na lang sila maglabas ng kanilang sama ng loob. Kasi nga, wala talaga silang nakikitang maganda na ginawa ng administrasyon. Siguro yung magandang ginawa ng administrasyon na wala talaga akong maalala. Wala akong maalala Bakit ba? Siguro yung pagkuha nila kay Auntie Claire. Yan, pag-appoint nila kay Auntie Claire bilang spokesperson ng pangulo, no? Kasi nakakawala siya ng stress. Sobrang, alam mo nga, alam nyo, ngayon lang ako nakatuklas ng gamot sa stress. Kapag nai-stress ka pala pag nai-stress ka pala, ang kailangan gamot sa stress mas malalang stress. Tingnan mo, stress ako. Diba? Napapanood ko si Auntie Claire, nakaka-stress yan ng triple. Nawawala stress ko. Ang gulo, diba? Ganyan. Kaya nga, yan na lang siguro ang masasabi natin pinakamagandang ginawa ni Marcos Jr. yung pagpasok niya kay Auntie Claire. At ito, lalong-lalo na yung huling sinabi ko. Yun. Ay, pasabay pa. Sabay. Dapat tingnan niya. Sabay pa tayo, Atty. Sala. Pumutok din Sino ba? Kung sinasabi niyang wala siyang alam doon, sino ba ang nagpakulo doon? Sangayon sa kanyang DILG secretary, kasama siya doon at plinano nila. Ibig sabihin, kung mga nagplano noon, DOJ, sino pa ang nagplano noon? Yung DILG, yung National Security, yung Secretary of National Defense. Ibig sabihin, yun ang dapat niyang tanggapin ng mga resignation. Kasi sila ang nagpakulo doon. Assuming na hindi siya kasama sa nagplano. Pero sa ngayon walang naniniwala doon. Dahil ito ang presidente ng bansa, hindi po pwede na wala kang alam doon. Kaya nga naging perception, mahina ka. Kaya ibig niya kayong bawiin yun sa pamamagitan ng pagpaparesign ng lahat. So, kumbaga, he's asserting himself. Hindi, tama naman. Tsaka, Atty. Sal, alam naman na natin na ito ay smoke screen lang ni Marcos yan. Oo, alam nyo, may sabi nga nila, pwede ko na ba ilabas? Alam nyo, naiinis na ako Oo, minsan, alam nyo, yung tipong may alam ako pero hindi ko mailabas kasi bawal. Hindi, alam nyo, ito sabihin ko sa inyo mga kababayan, mga kabiyaya, banateros. May inaabang ang issue si Marcos Jr. or ang Administrasyong Marcos na inuunahan na nila ngayon. Kasi kapag once na lumabas yun, baka mabingo na naman sila. So yan ang nila Yan yung tinatawag na kung sa bagong taon, yan yung New Year resolution nila, no? Halalan or election resolution nila, yan election resolution nila na pagtapos ng eleksyon, dapat hindi na tayo mabingo. Dapat hindi na tayo masupalpal o hindi na tayo hindi na mahalata ng taong bayan yung katarantaduhan na ginagawa natin. Pangako ko sa inyo, may issue lalabas na kaya nangyayari to ngayon, yung mga issue na yung mga ginagawa ni Marcos na pagtatanggal sa mga gabinete niya, yung paghingi niya na parang gusto niya makipagbati sa mga Duterte. Isa lang po yung taktika para mapagtakpan yung parating ng mga issue na mabibisto na naman ng taong bayan. Waiting lang kayo dyan. Maraming hayaan nyo, nasa pa lang tayo, wala pa tayo sa exciting part.
Oo, wala pa tayo. Nasa 5% pa nga lang. Oo, kukunti pa nga lang. Biruin nyo may ano na tayo. Masabit May ano na tayo, may 3 years pa tayo. So kung uubusin agad yung mga kalokohan or mga ebidensya laban kay Marcos, so sayang nga. Hindi niya matatapos agad yung 3 years. So hayaan nyo lang kasi nga, 'di ba? Sabi nga namin, yung mga ginagawa ni Marcos Jr. ngayon, lahat ng mga ginagawa na una-una yung paglabag sa batas, pagsira sa batas, pagsira sa konstitusyon, lahat naman yan pagdudusahan niya. Oo, lahat naman yan pagdudusahan niya kapag natapos na yung termino niya. So ngayon lang yun sila malakas kasi nga nakaupo sila dyan So nasa kanila talaga yung alas. Pero pagtapos naman ng termino niya, dyan na siya lahat sisingilin. Kaya nga, kagaya ng sinasabi ng aking kakambal, na si Mayor Basti Duterte, na hayaan nyo lang ng hayaan nyo lang na dumagdag ang mga kakaharaping kaso niyan pagtapos ng kanyang termino. Kagaya din yan, yung mga kutong lupa niya. Yan, sila Pardo, sila Marbil, sila Remulla, si Diwata, Torre Overload. Oo nga pala, ba't nawawala na si Torre? Mukhang nag-ibang bansa ka na, Torre Huwag ka muna lumaki sa Pilipinas. Marami ka pang haharaping kaso dito. Oo, ilang bilyon pa yung mga babayaran mo. Huwag ka muna mag-ibang bansa. Dito ka lang muna sa Pinas. Wala tayong balita Wala tayong balita doon sa wala na tayong balita doon sa tawag dito, doon sa kay Torre. Ano kayang nangyayari? Tsaka may balitang mukhang si Torre ang papalit kay Chief PNP anong pangalan nito? Kay Barbie, kay Barbil. Barbil mukhang siya yung papalit pero nakakapagtaka kasi pa-resign pa-retiro na si Torre. So kung magiging PNP chief siya, parang talagang alam yun, nakakabwisit lang kasi unang-una, hindi naman sad lang. Kaso isipin nyo sa edad niya, at kung pagbabasihan nyo po yung mga performance ng mga kapwa niya sa pagsiservisyo, marami pang pwedeng mas pagpilian na PNP chief kaysa kay Torre. Katulad na lang yan kay Marbil, sa tutusin, hindi pa nga dapat siya ang may mas mga talagang may mas anong tawag dito? May mas mga karapat dapat pa sa kanya. Oo, marami pa na mas magagaling na talagang maaasahan mo bilang PNP chief. Kaso nga lang, mas inuna si Marbil kasi nga kayang-kayang utusan at manipulahin ni Marcos Jr. Kaya nauna siya. Ganyan din ata ang mangyayari kay Torre. Naku po, ako doon sa mga sa mga pulis na lalaktawan ni Torre. Naku po. Alak ng teteng, ilang taon kayo naghirap sa serbisyo nyo, tapos nandyan na kayo sa tuktok na karapat, alam nyo naman sa sarili nyo na karapat dapat kayong mapili bilang PNP chief, tapos yung walang kwentang pulis na yan pa yung mapipili. Naku po, ako sa iyo. Naku po. Mahirap lang magsalita. Hindi, pero pangit naman din kasi noon, biruin mo, daming mas kay Torre, tapos mas head, mas nauna, tapos sila pa yung malalaktawan. Dahil dahil sa kay OJC Siege, dahil ba sa pagdakip niya kay Pangulong Duterte, hindi valid reason yun para maging PNP chief ka. Pwede, siguro kung magbaril si Torre sa ulo niya. Para makapag-PNP chief yung patay na siya, diba? Tuloy natin. Bakit kaya? Yung ba'y dahil sa yung mga naglagay sa kabinete ng mga masiselang pwesto ay wala rito ngayon sa ating bansa? Yan ang mga haka-haka. Dahil ba wala yung paktron nila pwede ka nang manindigan bilang puno ng Estado. Yan ang mga
mga pinag-uusapan ngayon. Pero, having said that, ito bang pagbabalasa makakatulong sa imay niya? Makakatulong. Kahit na nga marami nagsabi, dapat ang mag-resign dyan, ikaw. Pero huwag na muna natin yan. Ang issue ay pagbabalasa ng kabinete. Makakatulong yon in the sense na pag tinanggal niya yung mga dahilan ng kanyang pagbagsak, kasi ang mga masaselo ng posisyon dyan ay yung Secretary of Justice, yung DILG Secretary, yung Foreign Affairs Secretary, naku yun. Dapat palitan yun. Sino pa? Yung sa National Security Advisor. Hoy, si Ate Claire, Attorney Sal, yung best friend mo. Si Ate Clara. Ba't kaya naging Ate Clara? Excuse me, ba't kaya Ate Clara tawag niya dun, no? Yung sa punto ng ekonomiya. Yun ang mga malalaking bagay kung bakit bumagsak ang kanyang popularidad at ang pagtitiwala ng bayan. Pag nagawa niya yun, pwede siyang makabawi kasi may 3 taon pa naman. Pero kung talagang gusto niya makabawi, isa lang ang gagawin niya. Napakasimple lang. Ibalik niya ang si Presidente Duterte kasi masyadong maliwanag ang paglabag sa saligang batas kaugnay sa pagpapatapon at pagpapakulong kaya natin Presidente Duterte dyan sa Hague. Isa pa. Saka ito alam mo, ito totoong wala tong biro ito. Advice natin kay Marcos Jr. Alam mo Marcos, para mahigitan mo yung trust rating ni Vice President Sara Duterte, alam mo, pinakamaganda mong gawin. Yun nga, ibalik mo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sabi ko siya, baka mag 100% pa yung trust rating sa'yo. Saka ito alam mo, kung ako yung nasa posisyon ni Marcos Jr., sobrang nakakahiya rin talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi isipin niyo ikaw yung presidente. Simulat sa pool na nagkaroon ng halalan. Sa halalan muna, mag-umpisa tayo sa halalan. Sa halalan pa lang, kulelat ka na sa Vice President mo. 32 million na si Vice President Sara Duterte noon, nung halalan, ikaw nasa 20 million ka pa lang. Kagaya lang sinabi ni Attorney Glenn Chong na dinaya nga daw na minanubra. Ano bang tamang bigkas niyon? Englishin ko na lang ba? O parang kinontrol. Yan kinontrol na lang Nabubulol ako. Kinontrol yung Smartmatic. Kaya ang nangyari, nakahabol si Marcos Jr. ng boto kay Vice President Sara Duterte. Para nga naman daw hindi ka hiya-hiya. So ganun ang nangyari. Tapos ngayon, ilang beses na umulit na kahit alam niyo yun, yung tipong paulit-ulit na lang na trust rating bilang DepEd Secretary, si Vice President Sara Duterte, at mapahanggang ngayon, ni minsan hindi ho natalo ng magnasnip ng magpinsan na si Marcos Jr. at si Martin Romualdez, etong si Vice President Sara Duterte. Napaulit-ulit nilang sinasabi na wala na ang mga Duterte, hindi na sikat ang mga Duterte, ayaw na ng taong bayan sa mga Duterte. Pero kapag nag-survey, nag-trust rating, at eto nga, pinakasampal sa muka ni Marcos Jr. ng Administrasyong Marcos at sa lahat ng anti-Duterte dyan, yung nangyaring halalan ngayon sa nangyaring 2025 midterm election. Itong senatorial election. Kung hindi nga nabawasan yung mga boto ng Duterte senatorial candidate, baka lahat yan nakapasok. Biruin mo ba naman, 27 million ang bumoto kay Senator Bongo. First time in history po yan sa Pilipinas na may ganyang kalaking boto sa isang senador. Diba? O partida, binawasan pa yan. Kung hindi binawasan yan, baka nag 32 million din yan. Diba? Kaya nga, yan ang isa sa mga pinakasampal kay Marcos Jr. yung nangyaring halalan na yan.
No, at yan din siguro ang nakapag-isip kay Marcos Jr. Ba't kailangan niya magbait-baitan ngayon? Dahil nga dyan sa pangyayari na yan, di ba? So, alam nyo, yung katulad niya, nila Gadon, yung mga kupal na palaging, yung mga kupal na bataan ni Marcos, na palaging nagsasabing wala na yung mga Duterte, yan, si Larry Gadon, si Trillanes, di ba? Yan yung mga, ngayon, nasan si Trillanes, di nanalong mayor. Partida, namigay pa ng tagi-1,000. Di ba? Yun yung sinasabi na, yung isa, yung kutong lupa, si Espiritu. Si Attorney Espiritu na naghahamon debate kay PRRD. Sabi niya matanda na daw, malapit na daw mamatay si Pangulong Duterte. Yun naman pala matanda na, tas sasabihin mo ugod-ugod na, tapos hamunin mo pang debate, di tanga ka pala. Suntukan na lang kay ni Banat Bay. Si Banat Bay at Tiluro no? Hindi, alam nyo talaga, sobrang supalpal, sobrang nakakahiya na ang nangyayari. Biruin nyo, talagang sa lahat ng aspeto at sa lahat ng bagay, mas pinipili ng taong bayan ng mga Duterte kaysa kay Marcos Jr. na siya yung presidente ng Pilipinas. Tuloy mo, Atty. Salpanelo, hinihingal na ako. Yung impeachment na yun, unang-una, kaya naman nagkaroon ng impeachment, hindi rin po pwedeng sabihin na kahit na anong tanggi niya, na wala siyang kinalaman, ay wala rin maniniwala doon dahil siya nga presidente ng bansa. Ang political reality rito, kung ang gusto ng presidente, yun ang nasusunod sa Kongreso. Tama. Ang exception to the rule lang yan si Presidente Duterte na ayaw makialam sa trabaho ng iba. Ngayon, pagdating sa impeachment, walang problema si Inday Sara dyan. Doon muna tayo sa sinabi ni Marcos Jr. na palagi niyang tinatanggi na wala daw siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman doon sa Congress at wala na naman siyang kinalaman sa Senate. Doon pa lang medyo talagang hindi pala medyo sobrang tagilid ho siya doon. Sobrang tagilid ho siya doon sa mga sinasabi niya na 'yon. Ang masama dito, una ikaw yung presidente tapos wala kang magagawa. Kaya ka nga ikaw ang leader ha, paalala lang. Ikaw ang leader ng bansang Pilipinas. Ano man ang iutos mo sa mga nasa baba mo, susundin nila yan. Presidente nga, di ba? Ingagalit mo ko Kaya gano'n, ang gawin mo kasi Marcos Jr., kunin mo si Pinocchio. Gawin mo alalay dyan. Kasi tangina puro ka lang kasi nungaling, wala kang magagawa sa impeachment, walang magagawa sa ICC pa lang. Hindi daw papasukin. Hindi kasi iniisip kasi na kaya nga diba pinapatawag kami sa Congress. Kaya nga ginigipit kaming mga vlogger kasi unang-una ang nasa isip ni Marcos Jr. kontrolin din naman din lahat. Sa tutusin nga lang ito, ilang beses ko na to sinabi sa vlog ko na ang Banateros nga hindi ko naman sinasabing si Marcos Jr. ang nag-offer nun. Pero kami nga, Banateros, sino-offeran nga kami ng 20 million pero hindi namin tinanggap yun. Ang gagawin lang, babanatan lang namin ng mga Duterte. Yun lang, basic lang. Banatan lang namin ng Duterte. Walang yain lang namin sila araw-araw. May 20 million kami. Sarap buhay. Pero ang masaklap dyan, may pera ka nga, anak ng teteng, binenta mo naman yung prinsipyo mo. Binenta mo, wala kang sariling isang salita. Para mong yun, ang tawag dun, kinalaban mo ang sarili mong prinsipyo. Hindi, yun yung mga sinasabing wala kang dignidad. Kaya nga yung mga kasinungalingan ni Marcos Jr., akala niya kasi hindi nalalaman ng taong bayan. Kaso sorry siya kasi unang-una, hinawakan niya ang mainstream media. And obvious naman, tingnan nyo, lahat na lang ng balita sa ibang mainstream media, puro pabor sa kanya, tapos tagilid sa mga Duterte. Kaso nandito kaming mga vlogger na hindi naman kami nagpapadala sa pera. Kaso nga lang, kawawa si Banat Bay. Tagtad na ng kaso. Na kahit si Judea yung nagsalita, si Banat Bay yung nakasuhan.
Kaya nga ako, malakas din loob ko magsalita. Alam niyo kung bakit? Alam ko si Banat Bay na naman kakasuhan eh. Sorry, bye. Sorry, bye. No, hindi bisan ano rin nagtataka rin kami. Hindi siguro dahil sobra din naman kasi. Sobrang sikat kasi ni Banat Bay kaya talagang yung dapat na ikaso sa amin napupunta kay Bay. Di okay lang yung Bay. Marami ka okay lang yan. Marami ka naman pira. Kami mga mga pulubing vlogger lang kami. Wala kaming pambayad sa attorney. Kaya yung mga kaso-kaso na yan, deserve mo yan. Joke lang. Joke lang po yun ha. Gaya lang kami, nagbibiruan lang kami. At dito naman sa kay Vice President Sara Duterte, yung parang hindi pinapansin, hindi affected or hindi big deal kay Vice President Sara Duterte na i-impeach siya. Una-una kasi, hindi naman parang alam niyo yung tipong alam ko yung iniisip ni Vice President. Una-una, binoto siya ng 32 million na Pilipino. So, yung 32 million na yun, sila dapat ang magdesisyon kung i-impeach nila ang isang kandidato kasi binoto nila yun, sila lang yung may karapatan doon. So ngayon na gustong i-impeach si Vice President, kung sakali man, wag naman sana na matuloy yung impeachment, hindi kasalanan ni Vice President at hindi siya para umiyak, hindi siya para hindi para masaktan kasi nga una-una ang bumoto sa kanya ay Pilipino, ang mga Pilipino, 32 million ang bumoto sa kanya. Hindi naman yung mga hinayupak na mga kandidato na yan. Hindi rin yung mga, kung halimbawa magtulong-tulong yung mga senador yan, yung mga senators dyan at bumoto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So hindi naman niya yung 32 million na sinasabi natin. Huwag kayong gagaya kay Abante na nanumbat. Na sabi niya alam mo yun, basta yun na yun kay Abante. Sumbat-sumbat pa siya na kesyo tinulungan niya daw ang mga Duterte sa kanyang relihiyon. So yun nga alam nyo, yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, ang talagang dapat ng humusga ay yung mga bumoto sa kanya. Hindi yung mga ilang senador, 24. Ilan yung congressman, 300. Ilan ng presidente, 1. Anak ng teteng o di yan na ba yun? Yan na ba yung mga tao na karapat-dapat na magdesisyon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? So eto na nga, hindi na natin papatagalin at eto na nga yung sinasabi kong video ni BP Sara na kung saan ay hawak niya ang video ni Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez. Alam nyo, nanaginip ako. Ito na naman yung panaginip ko. Malapit na daw ilabas ito ni Vice President Sara Duterte. Etong mga hawak niyang ebidensya laban kay Lisa Araneta Marcos, kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. So ito po, panoorin natin. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a Naku, may sounds ba talaga. Yung mga ito yung tagpo na ito yung tagpo na ng Deadma si Ma'am Shitars. Kala mo kagandang hinayu. Ay, sorry. Sige, play natin. Bad shot yun sa akin. Ayan She says sorry. bad shot na yun sa akin. Ayan Uy, diretso. Uy, Deadma. Uy. Tumingin. Babalik yan kay kay Benjamin. Ayan, bumalik kay Benjamin. Kamay. Mukhang alam mo mahirap pa at ayoko man lait syempre babae pa rin yan, mahirap. Uy, tumingin, sabay tingin ng pailalim kay Vice President, sabi niya ang sexy naman ni Vice. Ba't ako ganun? Ay, sorry. Ayan Lisa Marcos. Ayan na. Yan, Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Iyan na, nagpadala ka sa akin ng video. Ayan na, ang Lisa Marcos. Naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video.
Okay, tuloy. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Oh, yan na. Saan kukunin ang pera? Naku po. Okay. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Yun, pinakita daw ni Lisa Araneta Marcos ang mukha ng tao. Ang tanong, sino kaya yun? Eto may panaginip ako. Yung tao na tinutukoy dito, anytime pwede na rin lumabas. So hindi pa lumalabas ngayon kasi naghahanap pa daw ng perfect timing. Wow. Ano yan, tag dito, endless love. Perfect timing. Okay, play. Hindi, alam nyo, totoo yun hindi pala panaginip yun. Ano ba talaga, Jay? Hindi, kasi may yung taong tinutukoy dyan ni Vice President Sara Duterte na ipinakita ni Lisa Araneta Marcos ay malapit nang lumabas. Eto play pa natin. You sent me written instructions You know? about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Ano? DepEd. Naku po, DepEd. DepEd ang nakalagay doon sa envelope. Paktay tayo dyan. Paktay na naman ang pondo ng DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Tama. Putang ina mo. Wala ka mang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno Tama. Yan ang isa pa sa pinakamasaklap. Wala kang posisyon sa gobyerno pero namimigay ka ng pera ng gobyerno. Ang saklap doon. Dito talaga sila na heart Sira yung tangal ang kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Grabe, no? Wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Ito yung abangan natin, mga banateros, mga kabiyaya. Etong pasabog ni Vice President Sara Duterte na mailabas. Pero asawa ni pera. Ilalabas din natin dito yan. Alam niyo, sa totosin, kung hindi ako nagkakamali, napanood ko na yan Kaso medyo hindi pa natin pwedeng ilabas kasi kailangan natin ng mauna ang pinakataas. Or mauna siguro, mas maganda, mauna si Vice President Sara Duterte na ilabas yung video na tinutukoy niya rito sa bidyong ito, sa live na to. No, mas maganda kung siya una. Tapos sabay susundan natin. Para maganda. Kasi kapag tayo ang nanguna, parang hindi naman tayo rumispeto nun, diba? Tsaka siya talaga dapat ang unang maglabas ng tinatawag na video na yun. At paalala lang po yung kay Martin Romualdez, sinabi din ni Vice President Sara Duterte na hawak niya yun. So, doon pa lang ngayon yung mga... Pero napapaisip ako, sino yung taong yun? Letter A. Nanghula tayo no? Si Arnel Ignacio kaya? Letter B. Ayoko pala sabihin. Oo, pag sinabi ko pala agad yung mga maaring tao na magkakaroon kayo ng baka makasuhan pa ako, wag na. Pero yan ang aabangan natin, mga banatero, sa mga susunod na kabanata sa isyung ito. At alam ko, naaamoy ko na po na malapit ng ilabas at ilahad ni Vice President Sara Duterte yung mga ebidensya, yung mga video na proof na mga ebidensya na laban kay Lisa Araneta Marcos at kay Martin Romualdez.
So ano po may kukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin, at sana i-push nyo na rin si Vice President Sara Duterte. Kayo na mismo rin ang manawagan kay Vice President Sara Duterte na ilabas na iyang mga video evidence niya laban diyan sa mga buaya sa gobyerno. So yun, hanggang dito na lang video natin. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. O nga pala, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like, pag-share ay napakalaking tulong po sa aming mga YouTube channel. At syempre, pakidamay na rin po yung ating join button dyan at ating super thanks. Napakalaking tulong po niya. At mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad sa panig ng bansa at sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers SMNI at sa kay Pastor Apollo Sikibuloy. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.